Dahil nga sa isasagawa o ginagawa na ngayon ng mga OFW sa Europe na Zero Remittance Week o hindi pagpapadala sa Pilipinas ng 1 linggo bilang pagprotesta sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Dahil dyan, may banta rin ang gobyerno para sa mga OFW na komento ni Legal Counsel Juan Ponce Enrile na tatanggalan ang mga OFW ng tax privileges or ng exemption tulad sa pagbabayad ng travel tax, terminal fee at iba pa. Inalmahan naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang banta ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsasagawa ng bantang zero remittance dahil sa panganib na pwede nitong idulot sa tax incentives ng overseas Filipino workers. Narito ang report ni Dustin Bayog. Naglabas ng pahayag ang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na pag-isipang mabuti ng grupo ng mga overseas Filipino workers o OFW ang gagawin dito Zero Remittance Week bilang pagtutol sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Sa inilabas na Facebook statement, sinabi ni Enrile na maaaring mag-retaliate ang gagawing hindi pag-remit ang grupong Mais o Croatia kung saan maaaring masuspinde ang tax privileges nito bilang mga OFW kung nanaisin man ito ng Kongreso. Ang naging tugon ay kasunod ang ikakasang Zero Remittance Week ng grupo mula March 28 na siyang karawan ni Duterte hanggang April 4 kasabay ng panawagan nitong ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Sa press briefing naman ng Malacanang kahapon, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga taga-suporta ni Duterte na manatiling kalmado at isipin na magiging epekto ng kanilang gagawin at dahil tumutugon lamang sa batas ang pamahalaan. Mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre, dagdag din ni Attorney Castro na hindi lamang ang gobyerno ang maapektuhan sa hindi pag-remit ng mga OFWs, kung hindi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Isa ang mga remittances ng mga OFW sa malagang kontributor sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa Gross Domestic Product o GDP. Hindi na rin ito ang unang beses na nagsagawa ang overseas workers ng hindi pag-remit kung saan matatandaan noong 2013 ay nagsagawa rin ng Zero Remittance Day ang ilang organisasyon ng mga OFW bilang protesta naman sa hindi tamang paggamit ng pondo ng pork barrel. Ngunit inalmahan o tinutulan naman ito ng ilang senador tulad ni Win Gatchalian. Hindi daw dapat binabantaan ng mga OFW ng ganyan dahil ang mga OFW ang nagpapalakas at may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas at malaking tulong kapag may krisis o pagsubok ang bansa natin tulad ng pandemya na COVID-19. Umalma si Senator Sherwin Gatchalian sa babala na pwedeng tanggalan ng tax privileges ang mga OFW nang dahil sa pagbabanta ng Zero Remittance Week bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi anya dapat nagkakaroon ng ganitong babala o pagbabanta sa mga OFW. Iginit na hayaan ang mga OFW na gamitin ang kanilang karapatan na magpahayag ng opinyon at sentimiento ng walang pinangangambahan na buwelta mula sa Kongreso. Si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile ang nagsabi na maaring bawiin ng Kongreso ang na-enjoy ng mga OFW na exemption sa pagbabayad ng buwis kasunod ng banta na mga OFWs na supporters ng dating Pangulo na hindi sila magre-remit ng pera dito sa Pilipinas mula March 28 hanggang April 4. Sabi ni Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means na tumatalakay sa mga panukalang batas ukol sa buwis, hindi siya papayag na tanggalan ang mga OFW ng tax privileges dahil ito ang pagkilala sa kanilang pagsisikap at sakripisyo para sa pamilya at para sa bansa. Sinabi rin na ang remittances ng mga OFW ang nagpapatatag sa ekonomiya lalo na kapag nasa pagsubok ang bansa gaya na magkaroon ng COVID-19 pandemic. Ang masasabi ko na lang na hindi habang buhay ay nasa kapangyarihan kayo ng gobyerno. So bakit habang nasa kapangyarihan kayo ngayon ay hindi nyo gawing maganda or maunlad ang Pilipinas? Tulad na lang sa pagsisiguro sa kaayusan at kaligtasan sa bansa natin
paglaban sa droga at krimen at sa korupsyon at marami pang iba, para mas marami pang turista ang pupunta sa bansa natin. Hindi puro patayan, korupsyon, politika, kidnapan, gahasa sa mga bata, dahil ang mga OFW ay hindi naman yan magre-react kung may nakikita maganda sa Pilipinas na umuunlad ang bansa natin. Dahil hindi naman nabulag ang mga Pilipino ngayon tulad noon na naniniwala lang kung ano ang pinapalabas ng media.